Nakatakda na sa Huwebes ang pagdinig ng Senado para tuluyang mapababa ang singil sa kuryente. Makaraan ang sona ng Pangulo kahapon. Ibinunyag naman ni Senator Erwin Tulfo na may humaharang sa Blue Ribbon Committee investigation sa maanumalyang flood control projects. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad. Live. Angela. Ninya, matapos nga ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ay naghahain ngayong araw ng mga panukalang batas at resolusyon si Senator Erwin Tulfo para nga mapababa ang mataas na singil sa kuryente. Kabilang na dito ang Senate Resolution number 537 upang imbestigahan ang systems loss charges sa ilalim ng IPIRA Law, Senate Bill number 2239 na nagtatanggal sa energy tax at Senate Bill number 2340 upang ibukod ang systems loss sa VAT. Nakatakda ang unang pagdinig ng Senate Committee on Energy sa July 30. Susubukan ho natin before the end of this year na yung systems loss, unahin po natin, pati yung VAT value added tax na yan. Kasi doble-doble no meron ng IPIRA, meron pang VAT, tapos may energy tax pa. Marcoleta, Senator Marcos. Samantala, isinawalat din ni Tulfo na may humaharang sa nakadakdasa ng Blue Ribbon Committee investigation sa maanumalyang flood control project sa susunod na linggo. Actually po, ang humaharang, to tell you the truth, honestly po, yung kabila It's not us po sa majority. I will not name names po, but the truth of the matter is, and real talk lang po, sila na po ngayon nakikiusap na wag na ho tapin ituloy yung Blue Ribbon. Tinukoy ni Tulfo na obvious ang dahilan dito, batay na rin sa mga naunang pahayag ni Senator Panfilo Lacson. Ngayong araw kasi sinumite ni Lacson sa Ombudsman ang mga ebidensya ng maanumalyang infrastructure project sa Taguig. Ang baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Nadiskubre rito ang mga ghost projects, double appropriations, illegal reclamation at paulit-ulit na paggamit ng lumang larawan para makasingilan ng mga bagong kontrata mula pa noong 2019 na sapat na raw para sa pagsasampa ng kasong plunder, malversation at paglabag sa anti-graft law. Sa ibang balita naman, ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol, naghain ng manifestation ng prosecution na tatalima sila sa Senate Impeachment Court tungkol sa sequence of presentation of evidence. Hinihintay ng Senate Impeachment Court ang tugon dito ng depensa naman at ito nga ay makaapekto doon sa takbo ng paglilitis dahil bukas nakatakda ang dalawang kawani ng land bank na humarap para nga sa Article 1 or misuse of confidential funds. Ninya? Maraming salamat, Angela Babad.